And some, isang mother, Sister Gingging Bilianis. Alright, so thank the Lord for that. Amen. And also, before tayo mag-proceed sa ating scriptural reading, gusto ko rin magpasalamat sa nagsirinid kahapon, no, sa birthday ni Pastor. Okay? Salamat sa kanilang effort. And of course, no, pero mas maganda sana kung marami pang member o lahat na member. Amen? Alam nyo, yung malang yung joy ni Pastor, makita kayo, okay, sa, tawag niyan, yung birthday niya, sirinid. Happy si Pastor, makita yung mga members ba? Useless mo na ano na lang tayo? Useless man, magkumpanyar na lang tayo. Patay na si Pastor. Kanta-kanta ta rito sa funeral ni Pastor. Namin ang kantahan ta, buhay pa. Di ba? Kaso lang nabitin ko sa kanta nila, kadali lang. Kadali, guro mga pi ay. Hindi ko daw. No, nabitin ko sa kanta nila, ano man tuman. Ritso Mandayon sa happy birthday. Dahaway pa ko na-satisfy sa kanta. Siguro nalamigan, muna gusto na ito magkape. At anyway, nag-enjoy kami. Ang iban, installment. Ang iban may alas 7, iban alas 8, may alas 9, ang iba alas 10. So, at least nag-enjoy kami. Okay? So, once again, church, salamat. I hope next time, kung buhi pa si Pastor, appeal ta, mag-join ta sa Serenade. Amen? Hindi lang si Pastor, no? Kung iba man din iba man tawag sina, mag-birthday, no? I-practice mo naton Serenade. No? Blessing maya yang Serenade, no? Mo alam, may mga tao na revive tungod lang kay gimanyan nitiyahan sila, dugay na sila, way simba-simba. Pero gikantahan ba sa birthday, ba na revive? Nagbalik sa Ginoo. Never mo ma-underestimate kay ang Ginoo bisan sa kanta mag-work ang Holy Spirit, no? Okay, thank you for that. Okay, this time magatindog ta please. Okay, kag mag-proceed kita sa aton nga na-stop nga series study sa Book of Colossians. Chapter number 2. Book of Colossians, chapter 2. Chapter number 2. Colossians chapter 2, verse 1 to 5. Verse 1 to 5. Colossians chapter 2, verses 1 to 5. Okay, sabay-sabay nating basahin please. Ang verse 1 hanggang verse 5. Read. For I would that ye know what great conflict I have for you, and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ, in whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. And this I say, lest any man should beguile you with enticing words. For though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. Amen. Let's come to the Lord in prayer. Dear God, salamat Lord this evening. Salamat na nag-stop ang ulan. Na Lord, hindi naghinder sa aming pag-attend ng midweek service, prayer meeting, and discipleship. I pray tonight once again, through the power of the Holy Spirit, tulungan niyo kami, maintindihan namin ang iyong salita, at may sa buhay po namin, Lord, ang mga Bible principle na aming ma-learn this evening, in this passage of Scripture, sulat ni Paul sa mga Colossian believers. I pray tonight that, Lord, mag-work po kayo sa aming heart individually. Be with us. And this I pray in Christ's name. Amen. And amen. Thank you so much. Be seated, please. Na ito po ay letter ni Paul sa mga Colossian believers. And by the way, okay, same lang po yan sa Church of Laodicea. Ang Laodicea at Colossae is the same. Now dito po, hindi man nakita ni Paul sila, face to face, hindi pa nakapunta si Paul sa kanilang lugar, pero makita po natin yung burden niya at deep concern niya sa spiritual welfare ng mga Colossian believers. Ang kanyang heart is very, heavy. No? That's why sumulat po siya, even though hindi pa siya nakapunta at nagkita, sabi ng verse 2,
verse 1, "For I would that ye know what great conflict I have for you and for them at Laodicea, and for as many as have not seen my face in the flesh." So di pa sila, wala pa sila nag-meet. Nagsulat na po si Paul sa mga Colossian believers. At dito po natin makita yung na-mention niya yung word na conflict. So nakita niyo po sa verse 1, "For I would that ye knew what great conflict." So meron pong conflict na na-mention si Paul. So ano kayo itong conflict na ito? This conflict doesn't mean physical, but rather it is spiritual, mental, and emotional conflict. And individually, meron tayong mga conflict. No? And si Apostle Paul ay hindi po siya exempted. At na-mention po niya na meron siyang conflict na encounter. At you know what? Hindi lang po basta-basta na conflict ang sinabi niya. Notice the word great conflict. Great conflict. So kung meron mang conflict sa buhay mo na na-experience tonight, let me tell you, mas balala pa kay Paul. Kasi na-mention niya na sa buhay niya, as a Christian, naka-encounter siya ng many conflict. At hindi lang po basta-basta. This is very intense, high level of conflict. Even to the point na ang kanyang buhay ay nalagay sa alanganin. Kaya kung magsabi ka ngayon, Pastor, parang mag-give up na ako kaya ang dami kong conflict. Let me remind you about Paul. Na si Paul, ang tao, na despite sa maraming conflict, di po siya nag-give up. Alright? Amen? So sana maging hamon ito sa ating lahat tonight, na si Paul, despite sa mga conflict, nandun yung puso po niya, mga kapatid, sa Panginoon. So this suggests na ang intensity sa kanyang conflict na encounter. So his heart is filled his heart and mind is intensely heavy burden. Makita po natin. Meaning, itong conflict na ito suggests that there is obstacles along the way. Sa kanyang mga journey, sa kanyang mission work, may mga emotional conflicts na encounter, mental conflict, and even physical conflict. But praise the Lord, na-overcome po niya yung mga conflict na yon. In fact, in verse number 29, chapter 1, before ang chapter 2, tingnan niyo po. Anong sabi ni Paul? "Whereunto I also labor." And notice the word, striving. No? Hindi lang po siya nag-labor, but nag-strive. No? Meaning, ga-overcome siya. Nagpupursige siya. Hindi niya gi-allow yung mga obstacle, hindi niya gi-allow yung mga conflict na makahinder sa kanya. Striving according to His working. What is that? The power of the Holy Spirit na nag-work sa kanya. Gi-allow niya ang Holy Spirit na mag-work sa kanya according to His working. That is the Lord, which worketh in me mightily. So kung na-overcome ni Paul yung mga conflict, is that because sa kanyang strength? Is that because sa kanyang ability, but it is the power of God? So ang ating sarili, let the Lord lang ang work. Kasi Lord has His own way, His own plan, paano ma-fulfill yung gusto niya sa ating buhay. Okay? So ito po si Paul, mga kapatid. Now, so ang subject po niya sa conflict dito, hindi po para sa mga unsaved, but mainly para sa mga believers. So itong letter na ito, address sa mga believers, katulad sa atin. No? Ang ating, makita natin si Paul, na concerned din siya sa mga unsaved. Pero dito, makita natin ano yung kanyang prayer. Studihan natin ano yung prayer ni Paul para sa kanila. Na paano din po nila ma-overcome yung conflict na katulad kay Paul, naka-encounter ng conflict. So ano yung secret at ano yung prayer ni Paul para itong Colossian believers, magpatuloy sila despite sa conflict. Kasi ito sila, sinulatan ni Paul kay may mga discouragement na nangyayari sa church na ito. So that is why ito ang nag-push kay Paul na sulatan sila para i-encourage sila. Okay? Now, there are few things na ating i-learn dito. Ano yung prayer ni Paul sa kanila? Look at verse number 2. Okay, dito lang po tayo. There are 4 things na ating makita. Ang purpose ni Paul. Bakit siya nagsulat? Look at verse number 2. That their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. Now, first of all,
Ano ang encouragement ni Paul sa kanila? Number one, that they might be encouraged. That they might be encouraged. Notice the word comforted. Comforted means encouraged. At you know what, mga kapatid? Ang common sa Christian, ang number one enemy sa Christian, number one na mag-attack sa Christian is discouragement. Hello, amen? Ang common sa Christian at very famous na gagamitin ni Satan para mapalayo ka sa Panginoon ay yung discouragement. Marami Kristiyano na pag hindi natin na-overcome ang discouragement, ito yung gagamitin ni Satan para mapalayo ka sa kanya. Para hindi magiging fruitful at usable yung buhay mo. At marami siyang gagamitin para ipa-discourage. That's why, sabi ni Paul that their hearts might be comforted. Sino yung i-comfort? Yung mga Colossian believers. So sana makita nila ang comfort ng Panginoong Diyos sa buhay natin. And praise the Lord mga kapatid, yes, hindi tayo exempted sa mga discouragement. But praise the Lord, we can find comfort from the Word of God. Number one, wala talagang ibang source ng ating encouragement, kundi number one, primarily the Word of God. So I don't know sa atin ngayon, maybe nang lamig ka ngayon sa Christian life mo. Maybe ang iba dito is about to quit na. Maybe ang iba dito, wala na, dry na ang Christian life. Mga kapatid, i-trace back natin. I-trace back natin ang root cause. Number one na root cause ng discouragement, lack of prayer and Bible reading. Primary talaga yan mga kapatid. Once tayo mag-relax sa ating prayer life at Bible reading, amat-amat talaga maglamig tayo. Mawala ang ating mga interest sa spiritual na mga bagay. Mawala yung ating spiritual appetite, mga kapatid, as Christian. Kaya po dapat i-maintain, i-intensify natin. And that's why Apostle Paul, sabi niya dito na sana, ma-comfort kayo, ma-feel ninyo na mayroong encouragement from the Word of God. We need, lahat tayo gusto ng encouragement. Amen? Walang tao na ayaw i-encourage. And you know what? One thing na makapag-encourage sa iyo is yung brethren aside from the Word of God. Number two is fellowship. Kapag ka maglayo ka sa grupo, sa mga brethren, maglayo ka sa grupo ng mga fellow Christian mo, I tell you, manghihina ka someday. Amen. Ang real fellowship nandito, wala sa labas. Wala sa mundo. Wala sa tinalak. Andito mga kapatid. That's why we must maintain the real fellowship. And that is the fellowship with fellow brethren in the Lord. Look at the chapter 2, yung mga bagong baptized, they continued steadfastly, sabi ng Bible. So if you're discouraged tonight, mga kapatid, I challenge you, go back to the Word of God. Go back to the prayer. Amen? Yes, mga kapatid. That they might be encouraged. What else? Ano pa? Verse number 2. That their hearts might be comforted. Number 2, being knit together in love. Number 2, not only that they might be encouraged, that's the prayer of Paul. Number 2, that they might be, number 2, enrich. Enrich. Okay? Ma-enrich. Ano po ba yung ma-enrich? Mag-increase pa ba? Maging richer. That being knit together, sabi ng Bible, in love. No? Paul prayed that they might be knit together in love unto all riches. No? Yung makita natin diyan. Ano po yung knit together? Okay? Mag-bond ba? Mag-bond. Mag-unite sa kanila. Ang prayer ni Paul na sana hindi sila maging divided. Instead, ang mga Colossian believers maging knit together in love. The more pa sila mag-develop ang kanilang love each other. Ang kanilang love sa Panginoon, ang kanilang love sa pag-serve sa Panginoon. Dapat yun sabi ng Paul na knit together, nag-isa sila, nag-bond sila. Okay? In love. Alright? Let's go to Ephesians 1:3. Anong sabi pa ni Apostle Paul? Ephesians 1:3. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us, notice this word, with all spiritual blessings in heavenly places. Paano? Kanino?
in Christ. So dito, gi-remind din po ni Apostle Paul ang mga Ephesian believers na meron na po silang mga spiritual blessing. Hello, amen? Spiritual blessing. Na dapat nilang ma-appreciate, dapat nilang makita. Na hindi sila mag-isip na sila po'y pinakalist. Hindi sila mag-isip na sila po'y mahirap. Okay? Instead, encourage sila ni Paul na ang real riches ay hindi dito sa mundo. Ang real blessing ay hindi makikita dito sa mundo. Instead, ang real blessing ay nasa taas. At maangkin lamang, ma-enjoy lamang through Jesus Christ. Ang real blessing is heavenly, not earthly. Kaya sa Christian tayo, hindi tayo mag-after. Yes, God-desire tayo may mga material wealth. God-desire tayo ng mga material blessing. At gagamitin natin yan while dito sa mundo. Pero hindi yan real blessing para sa mga Christian. That is temporal lang. At kung meron tayong mga temporal blessing, gamitin natin yan for the glory of God. But Apostle Paul nag-remind sa mga Ephesian believers that the real blessing is in heavenly places through Jesus Christ. So meaning every individual na may Christ sa puso, we have heavenly blessing. Hello, amen? We are already enriched, mga kapatid. Sabi ni Paul, unto all riches. Unto all riches. Ang real riches natin. Another passage, 2 Peter chapter 1, verse number 3. 2 Peter chapter number 1, verse number 3. 2 Peter chapter 3, chapter 1, verse number 3. 2 Peter chapter 1, verse 3, according as His divine power hath given unto us all things that pertain unto life and godliness, through the knowledge of Him that hath called us to glory and virtue. Notice the word, given unto us all things that pertain unto life. So ito yung punto ni Peter na gustong i-remind sa kanyang mga reader na meron na tayo po, mga kapatid. Ano po yan? Ibigay ng Panginoong Diyos. In verse number 4, whereby are given unto us. Ano yan? Exceeding. Paano niya gi-define? Paano niya gi-describe ni Peter? Exceeding. Pag sinabi mong exceeding, sobra-sobra. Daw awas-awas ba? Amo nang butsilingon sa exceeding. Hindi lang siya basta, kundi sobrang-sobra. Paano niya gi-describe ang promise ni Lord? Exceeding. Number 2, great. Number 3, what? Precious. Promises that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Anong gitukoy niya dito? Ito yung mga spiritual blessing. Ito yung spiritual nature. At ang spiritual nature, ginarate niya, enumerate niya, verse number 5. What is that? Divine nature, giving all diligence, add your faith, virtue, ano pa? And knowledge. Na-mention pa niya verse 6, temperance, okay, and godliness. Ito yung mga divine nature na naka-escape na po tayo sa corruption that is in the world. Hello, amen? So mga kapatid, dapat i-enrich natin. As Christians, i-enrich natin. Ating payamanin. Number 1, ating desire to learn the Word of God. If there's one thing na dapat pa natin, tama yung sabi ni Ma'am Joy, tayo ngayon nasa transition tayo from traditional to right division. Amen? And sa mga speaker, like Pastor Joseph, marami tayong na-learn kay Pastor Joseph Casa. Amen? Na mga bagay nga, kasi si Pastor niyo, lahat tayo nag-learn kasi bago pa tayo. So, lahat tayo, nag-enjoy tayo nga mag-learn. We will grow together, mag-learn tayo together. Na marami pa tayong ma-discover ng mga truths. Mga kapatid, amen? Now, by the way, hindi man din natin pwede i-disregard ating mga kaibigang tradisyonal. So at least alam na natin, pag ang preaching na ganito, pero kinukuha nila yung principle, at least sa principle, maintindihan natin. Importante, ang ating landmark is the cross. The cross of Jesus Christ. Alright? But the principle, ma-apply natin. Yung mga practical things na na-learn nila, gi-share na sa atin,
pwede nating ma-apply sa atin. Like sa giving, hindi natin pwede disregard ang giving. Kaya andyan pa rin yung giving, amen? Sa Old Testament, sa New Testament, andyan pa rin yan. Oh, mga kapatid. So, kunin natin yung magaganda. Oh. And then sa right division, ating kunin din ang magaganda, yung applicable sa ating panahon ngayon. Now, some people, they are so critical. Sabi nila, itong mga right division, they are idolizing Paul. No, we are not idolizing Paul. We are just following what the Bible says. Because Apostle Paul is God-ordained spokesperson in our time today. Walang ibang spokesperson sa ating panahon but Paul. Alangan si Abraham ang ating spokesperson. Alangan si Noah. Alangan si David. No. Paul is the appointed apostle to the Gentiles and the dispensation of grace. That's why hindi natin pwedeng ihiwalay ang mga sulat ni Paul because letters of Apostle Paul is the letters intended for our time today. Applicable sa ating time today. Kasi take note, the Bible contains past, present, and future. So tingnan natin, asan ba tayo? Saan bang applicable sa panahon natin ngayon? Alangan magbalik ka sa past na hindi man tayo doon. Sa present tayo at tingnan natin saan yung mga command, instruction intended sa ating panahon. Ganun lang po kasimple. Amen? So Paul, sabi makita natin dito na ang kanyang prayer na sana po ay ma-enrich pa. Ang mga Christian, ma-enrich ang kanilang love. Okay? Diyan sa Panginoong Diyos. Not only that, he pray for that they might be encouraged. They pray that they might be increased. Third, that they might be established. Look at verse number 2 again. Look at verse 2. Let's go back to Colossians. Colossians, please. Sa ating text kanina. Dito lang po tayo iikot kasi series study tayo. Chapter 2. Look at verse 2. Chapter 2, verse 2. That their hearts might be comforted, that is encouraged, being knit together in love, that they might be enriched, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery. Next is, prayer ni Paul, that they might, third, is that they might be established. That they might be established. Paul prayed that they might have the full assurance, underline this word, the full assurance of understanding. Yun yung gusto ni Paul na emphasize na maintindihan sana ng mga Colossian believers na magkaroon sila ng full assurance of understanding. Meron silang pag-intindi na full. Hindi lang po just understanding but full understanding. And by the way, mga kapatid, this is also our prayer. Hindi lang po prayer ni Paul sa ating lahat. Lalo na sa mga bagong Christian pa, na sana magkaroon pa tayo ng more knowledge about God. More understanding sa kanyang Word of God. Amen? Sa kanyang salita. Sabi nga ng speaker, Pastor Dexter ba nagsabi noon? Paano mo gawin ang isang bagay kung di mo alam? Paano mo gawin? So dapat muna, bago mo gawin, dapat may proper understanding ka. Proper information ka para magawa mo ang isang bagay na gustong ipagawa ng Diyos sa atin. So, ganun din si Paul. Sabi niya, full assurance of understanding. Kasi itong mga Colossian believers, ang kanilang understanding, madali pa silang masway. Madali pa silang madala. Hindi pa sila fully rooted and grounded. No? Hindi pa sila mature. Hindi pa sila strong Christian. Kaya gusto ni Paul na sana ma-establish sila in the Lord. Ma-establish ang kanilang faith in the Lord. At ganun din po sa atin. Bakit may prayer meeting tayo? This is one way na ma-establish tayo in the Lord. Bakit may prayer tayo? Bakit may Bible study tayo? Those are the things na magpa-establish sa ating relationship kay Lord. Enlightenment. Enlightenment, understanding. Bakit po? Sapagkat, establish. According, mga kapatid, 1 Thessalonians 1:5. 1 Thessalonians chapter 1. Another letter ni Paul sa mga Thessalonians. Chapter 1. Chapter 1, verse 5. First Thessalonians
chapter 1, verse 5, chapter 1, "For our gospel came not unto you in word only, but also in power, and in the Holy Ghost, and in much," take note the word, "assurance," much assurance, "as you know what manner of men we were among you for your sake." So bakit very bold si Paul na magsabi? Very bold siya sa kanyang preaching. Kasi sabi ni Paul, very confident si Paul na ang gospel na kanyang dinadala, ang gospel, ebanghelyo kanyang tinuturo, ang gospel na kanyang pinapangaral ay hindi po came not from the word only. Amen? Hindi sariling word ni Paul, hindi sariling idea ni Paul. Instead, sabi niya, but also in power and in the Holy Ghost. Take note that, mga kapatid. Bakit tayo may assurance? Kasi Word of God. Word of God. No? Ang gospel na ating pinipreach is Word of God. Kaya meron tayo, so gusto ni Paul na ma-assured itong mga Thessalonians the same way sa mga Colossian believers. At ang kanyang prayer na sana po ma-establish sila. Hindi sila easily masway ba? Alam nyo, mga kapatid, kapag kulang talaga tayo ng knowledge, okay? Prone tayo na ma-deceive at ma-mislead. Basta wala tayong knowledge sa Bible. Amen? Kaya, pabalik-balik, kung basahin mo ang mga letter ni Paul, that you may know the will of God, that you may, yung understanding of the will of God. Yun yung repeated prayer ni Paul. Colossians, gimension niya. Thessalonians, gimension niya. Mga kapatid, Ephesians, gimension niya. Kasi importante talaga yung enlightenment. Yung ma-establish tayo. Sabi pa niya, rooted and grounded in the Word of God. Hello, amen? Di ka magtaka ngayon, bakit? Ito mga tao na prominent, mga tao na matataas ang level, mga tao na mataas pinag-aralan, pero bakit ma-deceive pa? Hello, amen? Kasi walang lead, walang Holy Spirit. Hindi sila Spirit-led. Ang Panginoon nila ngayon, nagtatago na. Tulungan nyo, makita natin, at least magkaroon tayo ng 10 million. 10 million ang bounty, 10 million ang patong. Na-miss daw nila ang kanilang pastor, na-miss na nila ang kanilang leader. Wala na, di na makapag-conduct, wala na silang simba ngayon. Kawawa sila. Nagtatago na yung leader nila. So, mostly sa kanilang simba, replay na lang. I-play na lang nila yung preaching ng kanilang pastor. Kasi wala na skibuloy. Kung saan bundok na yun, saan kuiba na yun nagtatago. Kaya 10 million ang patong. Pero bakit magtataka ka? Bakit may mga membro na prominent, mga professional, pero nandun pa rin, padadala? Are you with me? Amen? Nakuha niyong punto? So, diyan natin papasok, kailangan natin ng, mga kapatid, ma-establish ang faith. No? Not only that, they will be established for assurance of understanding, but also, okay, number 4, mga kapatid, the prayer ni Paul, let's go back to Colossians, chapter 2, verse 2, that their hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding, to the acknowledgement of the mystery of God, and of the Father, and of Christ. Fourth and last is that they might be enlightened. That they might be enlightened. Not only that they might be encouraged, number 2, that they might be enriched. Third, that they might be established. Fourth, that they might be enlightened. Paul prayed that they might understand the mystery of God and of Christ. Notice the word mystery. Okay? Na ito po, mga kapatid, ay gireveal lamang kay Paul, number 1. At pangalawa, ito ay maintindihan lamang natin ang mga bagay na nabilong sa Panginoong Diyos kung meron tayong Holy Spirit. Kasi di tayo makakonect pag walang Holy Spirit. Ang spiritual things cannot be understood without the Holy Spirit. Kaya sabi ng Bible, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So, kailangan po yun, mga kapatid. Essential po yun para maintindihan natin. Kaya si Paul nag-mention ng mystery of God and of Christ.
in whom are hid, nakatago, all the treasures of wisdom and knowledge. Na itong mga bagay na ito, itong mystery, at itong mga bagay na nakatago, ay ma-unlock lamang sa pamagitan ni Kristo at ng kanyang banal na Espiritu. So, pasalamat tayo mga kapatid na nakita natin ang right division. Ako, biburize ko yan, matagal ko na yung nabasa yung high school pa ako, yung 2 Timothy 2:15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. High school pa ako, alam ko na yan na verse. Pero hindi ko naintindihan hanggat nagkaroon tayo ng knowledge sa right division. O right dividing, ano ba yung dividing? Rightly dividing the word of God. Tamang hiwa-hiwalay? Rightly dividing the word of God. Tamang paghimay-himay, tamang paghihiwalay sa salita ng Diyos. Magtataka, bakit salita ng Diyos ihiwalay? So parang di mo maintindihan pag ano mo. Pero pag later on maintindihan mo, parang isipin mo, sa first na isip mo, bakit may mali ba? Bakit ihiwalay? Bakit ihiwalay? Okay? May error ba ang Bible? Wala mga kapatid. So, ano lang pala yan, dapat nating i-plaster, parang puzzle ba, kung saan siya nakalagay, doon natin ilalagay. Hindi pwede doon na sa puzzle, ilagay mo dito. Hindi ka talaga makapurma ng puzzle kung hindi mo siya ilagay sa dapat paglagyan niya. Tama? The same sa Bible. Hindi natin ihiwalay from error to right. No. Ilagay lang natin, i-plaster natin siya. Now, take note mga kapatid, walang new covenant hanggat hindi namatay si Jesus Christ. Walang another dispensation hanggat namatay. Nagkaroon tayo ng New Testament the moment namatay si Jesus Christ. Kung di namatay si Jesus Christ, there is no New Testament. Take note that. Nagkaroon lamang tayo ng New Testament, New Covenant, the moment Christ died on the cross. Okay? So dapat mano natin. Have you remember nung namatay si Jesus Christ? Yung temple, veil of the temple, napunit from top to bottom. Doon nagsimula, Brad, ang right division. Na-divide na ang Old at New Testament, ang Old Covenant, papuntang New Covenant. From law to grace, nabuksan na mga kapatid. Amen? So, kailangan natin ng enlightenment. Sabi ni Paul, chapter 1, verse 17, Colossians, chapter 1, verse 17. Colossians, chapter 1, verse 17. Alright? That the God of our Lord Jesus Christ, sabi ni Paul, the Father of glory may give unto the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Okay? Ito yung prayer ni Paul sa kanyang prayer in verse number 6 sa mga Ephesian believers na magkaroon sila ng spirit of wisdom. Magkaroon sila ng revelation in the knowledge of Him. Ano pa? Verse 18, the eyes of your what? Understanding being what? Enlightened. Yun ang prayer ni Paul, na ang kanilang mga mata magkaroon ng pag-intindi at enlightenment, mabuksan ang kanilang kaisipan, that they may know what is the hope of His calling and what the riches of the glory of His inheritance in the saints. So, ito yung gustong makita ni Paul sa mga Ephesian believers. Okay? Kasi alam mo yung Ephesians, nandun kasi yung temple ni Diana. Yun Brad, ang Ephesus, very center po yan ng mga superstitious, very center po siya ng mga, ang Ephesus, center siya ng idolatry, ang Ephesus, center po siya ng false religion. Hello, amen? Diyan pa kayo? Kaya ito si Paul, na gustong alisin ni Paul yung wrong mindset nila, yung dati nilang pag-iisip, dating practice nila, at gustong i-introduce ni Paul ano yung bagong turo ng Panginoon sa kanila, na mabuksan ang kanilang kaisipan. Kaya ito yung sulat ni Paul, that they will be being enlightened. The spirit of wisdom, in verse 17. At makita po nila yung the riches of the glory of His inheritance in the saints.
Gusto yung sabihin, mga Ephesians, ang real inheritance ninyo, hindi sa ari-arian ninyo o sa material na bagay. Kundi ang inheritance ninyo nasa taas. Sabi niya, exceeding, verse number 19, and what is the exceeding greatness of His power as word, no? Who believe according to the working of His mighty power. Yun ang gusto ni Paul, no? Na maintindihan ng mga believers at sa atin. So ang prayer natin, mga kapatid, huwag tayong maging negative. Isipin, buksan natin ating kaisipan about the Word of God. I-embrace natin kung anong gustong ituro ng Panginoon sa atin. Okay? I-reveal ng Panginoong Diyos sa Kanyang salita sa atin. Kaya that's the moment ma-enjoy natin ang Word of God. Basta willing tayong i-open ang ating mind. Hello, amen? Huwag tayong maging critical, huwag tayong maging negative. No? Kung may mga teaching tayong dapat i-learn, praise the Lord. Oh, mga kapatid. And lastly, anong sabi ni Paul? Before we close, balik tayo Colossians chapter 2. Look at verse 5. Verse number 3. At ano ang kanyang In whom are hid all the treasures of wisdom and knowledge. So kailangan natin yung enlightenment para maintindihan at makita natin yung treasure of wisdom. Okay? At sabi pa niya dito, giwarn din niya. Giwarn niya Colossian believers. Sabi niya verse 4, and this I say, lest any man should beguile you with what? Enticing words. So huwag kayo magpapadala, sabi niya. Baka kayo po ay inganyuhin ng mga, you know what? Enticing words, mga istorya ba na talagang makapagbighani. Oh, mga sabi pa ng iba, yung ginagamit sa mga sales talk o nami mag-istorya. Anong sabi nung, nila? Term nila? Yung istorya nga tao nga mayo mag-istorya, may dilang, matatamis na dila, ano ba yun? May karisma nga, bisan di way ka kwarta, bisan ang imong kwarta nga inog bakal sang bugas, magabit mo kay, madali ka, ay sir, maghinulsul ka, gid sir. Maghinulsul ka. Oh, grabe yung mga istorya mga tao muna, bla. Ay sir, di pagsaya nga sir. Kay basin buwas sir, late na subong sir kanami sa produkto sir. Nga tugutan mo nga maglabay si imo. Sir, di pagtuguti nga magpiyong mata mo nga maghinulsul ka bago ka matulog. Yung mga tao grabe magistorya, grabe mabulak-bulakon ba. So ito yung sabi ni Paul, tani di ka mo magpadala. Kung may mga tao nga magtudlo sa inyo nga hindi sakto nga pulong, hindi sakto nga pagtudlo nga hindi alin sa pulong sa Dios. Hindi ka mo magpadala sa enticing words. Kaya very tempting na. No? Tempting. Naglantawa si iba, nadala sa enticing words ni Satan. Anong hamba ni Satan? Balaan mo, gisikrito na sa Ginoo, hindi pa kaon sa inyo, kaya may something. Kaya di siya gusto nga, kung magkaon ka mo, mahisama ka mo nga Ginoo, mahimo ka mo nga Dios. Oh, pati man si iba, siguro, no? May sikrito gini ba? Ang ginabawal ni, no? Tuod, no? Ang ginabawal ni sa amo, no? May something gini ba? So nagkaroon siya, nagbutang sa siyang curiosity sa mind sang tao. So amo na si Paul dito, nagbigay siya ng warning. Pero anong sabi niya? Verse number 5, for though I be absent in the flesh, yet I am with you in spirit, joying and beholding your order and the steadfastness of your faith in Christ. In other words, si Paul, wala man sa kanya physically. Wala man naging kaupo nila si Paul physically, geographically, long distance sila. Kaya si Paul, layo man pagsulat niya sa Colossian believers, layo siya. Letter lang. Pero sabi niya, wala man ako, absent man ako physically, but my spirit is with you. Yan sabi ni Paul. No? Through prayer and through sa pagsulat niya. Alright? For though I be absent in the flesh, yet I am with you in the spirit, no? Nagakalipay siya, joying and beholding your order and steadfastness in your faith in Christ. So mga kapatid, no? Amo ni aton nga ma-learn this evening nga prayer ni Paul. And lastly, sabi niya, verse number 7. Ito ang kanyang warning, encouragement at the same time warning. Verse number 7, rooted
And what? Built up in Him. Rooted means nakagamot, naka-anchor. Hindi dali-dali matumba. Dapat mo ng picture sa Christian. Mag-mature kita, mangin rooted kita. Tapos, ma-built up kita. O, built up. Nag-speak man sa aton physical, nga, o spiritual naton nga status. No. Pamati maayo Christian. Sino tao diri nga nagkadto sa gym? Tapos, once na siya nagkadto, tapos na-develop yung muscle. Mayara ba? Kaisa ka lang nagkadto, tapos na-develop na ang imong nga muscle nga. Hindi pwede. Ang iba gani, everyday, di ba? Kung mag-gym na sila, everyday, kadto gina. Oh, may pulis dito sa Soko, Pinpi Soko, ga-gym pagkatapos duty niya kadto siya. Ga-gym. Oh, na-develop ang, di ba may mga muna, develop dire, kung gusto mo dire, tapos ang abs mo, ang mga taba mo, madula na, matunaw, o may ara na siya. Squat ka, mag-amo na. Ang iban, diri man, padakuon nila diri. O, di ba? Di pwede nga kaisa ka lang magkato gym, tapos sili ka na etan. Hindi pwede, imposible na. Basin si Papay ka. Kakaon ka lang spinach, nagdako na lawas mo. Hindi pwede. Di siya sa Christian. Hindi ka pwede ma-develop ang spiritual muscle mo kung may ka simba-simba. Huwag ka basa-basa sa Bible. Huwag ka attend sa fellowship sa fellow brethren mo. No. Hindi ka ma-develop. Kaya sabi ni Paul, rooted and grounded. Paano yan? Sa constant naton pag-learn sa Bible. Constant naton fellowship sa fellow believers. Amen. Rooted and grounded, established in the faith, as you have been taught, abounding there with thanksgiving. And lastly, ang warning niya. Ang sabi niya, beware. Hello, amen? There's a warning, beware lest any man spoil you. Mag-take advantage sa inyo. Magbantay ka mo, maghalong ka mo. Through philosophy, what else? Ang tao, ang gabito niya ang philosophy, human knowledge niya, vain deceit, pagpanginto. Ano pa? After the tradition of men. Take note, kanang tradition of men, mas budlay ba na kuhaon ko kaisa. Even sa Christian, may ara pagyapon tradition ginasunod. Tradition of men, nga until now, di pa mag-give up. Gakompetensya pa sa Word of God. Kung diin ang mas matimbang. Tradition of men, after the rudiments of the world, and not, take note, after Christ. No? Mga bagay ginasunod naton, ginapractice, nga hindi halin kay Kristo. No? So sabi niya, beware. So, ma-determine natin, ma-define natin ang mga rudiments of the world, philosophy, vain deceit, ano pa? Tradition of men, kung ka-study tayo sa Word of God. Ma-differentiate nato na, ma-identify nato na siya. That's why keep on studying the Word of God. Amen? So, limited aton time. But I hope kita mga kapatid, like the Colossian believers, we need to be encouraged. Amen? What else? We need to be enriched. We need to be, number 3, established. And lastly, we need to be enlightened. Amen. Tayo po tayo, please. Let's bow our head for a prayer. Father God in heaven, thank you for tonight. Thank you, Lord, sa exhortation from the Word of God. Writing